Sa mga nagbabagang sports balita. Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios, hindi binabaliwala ang mga karibal na koponan ng Gilas Pilipinas preliminaries ng 2015 FIBA Asia Men's Championship. Ika-4 at huling pwesto sa semifinal ng PBA Governors Cup, pag-aagawan ng San Miguel Beer at Meralco Bolts ngayong gabi. Phil-American swingman Bobby Ray Parks na imbitahang maglaro para sa Dallas Mavericks sa NBA Summer League. 3-team tour champion John Mark Galedo na mayani sa Phil Cycling National Championships. Phil Swiss driver Marlon Stockinger nangakong babawi sa mga nalalabing rounds ng 2015 GP Series. Four-time NBA MVP LeBron James nag-opt out sa final year ng kanyang kontrata sa Cleveland Cavaliers. American power buster Bubba Watson bumupo ng ikalawang titulo sa Travelers Golf Championship. 8th ranked David Ferrer nag-pull out sa Wimbledon Tennis Open. At Italian rider Vincenzo Nibali handang-handa na para sa title defense sa 2015 Tour de France. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Miss Meg Siozon. Mag-aalit sa inyo ng pinakahuling kaganap sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, pinayuhan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang national coaching staff na huwag magpakumpiyansa sa nalampasan niya sa FIBA Asia Men's Championship sa China. Ito ay kahit pa sinasabing lightweight teams lamang ang makatapat ng Gilas Pilipinas sa group preliminary. Ang kabuang detalye ihahatid ni Miss Judith Taringal ng Sports Radio 918. Hindi binabaliwala ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios ang mga kalibal ng Gilas Pilipinas sa group preliminaries ng FIBA Asia Men's Championship sa China sa Setyembre. Ito'y dahil dapat umanong pag-aralang mabuti ang buong senaryo ng torneo kung saan ang karamihan sa mga kalahok ay nag-improve na ang basketball program. Grupo ng Pilipinas sa first round ng preliminaries ang Palestine, Kuwait at ang isang Southeast Asian qualifier. Guarded optimism siguro ang pwede kong sabihin description, no? Lahat nag-i-improve anything, hindi naman tayo lang eh. If you recall, yung last FIBA Asia natin, yung Hong Kong, medyo nahirapan tayo sa umpisa, di ba? Konti pa tayong madali. Kasunod nito, nakiusap si Barrios sa media na huwag munang ilabas ang pangalan ng 26-man training pool na ni-request ni National Baldwin mula sa PBA. Kasi among others, ang reason being, naglalaro yung mga tinitignan niyang players sa PBA and we don't want them distracted by, you know, I ask for your support and cooperation kayong mga kaibigan namin sa media. Ayaw nating ma-distract yung mga players, lalo na ngayong playoff stage na ng PBA. Nag-iisang slot para sa 2016 Rio Olympic Games ang nakataya sa FIBA Asia Men's Championship. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa Philippine Basketball Association o PBA, naikasana ng defending champion Pure Food Star Hotshots ang semifinal series kontra top seed Alaska Aces sa PBA Governors Cup. Ito ay matapos na dominahin nila ang Global Port Batampier sa do or die game kagabi. Narito ang report ng aking kasamang si Dennis Principe. Issue pa din para kay Star Hotshots coach Tim Cone ang pagkontrol sa emosyon ng kanyang mga players sa PBA Governors Cup. Ayon kay Cone, hanggang ngayon ay binabantayan pa niya ang reaksyon ng kanyang mga players pagdating sa tawag ng referees. Hindi kasi naiwasan ni Cone na sermonan si forward Mark Pindris sa second quarter ng kanilang 101-94 victory laban sa Global Port Batampier linggo ng gabi sa Araneta Coliseum.
Lamang ang Star 45-30 nang matawagan ng technical foul si Pingris dahil sa second motion nito kay batang Pierre Guard Ron J. Buenafe. Dito na inilang si Pingris ng pananalita buhat sa kanilang Grand Slam coach. In every game, that same thing happened to them. They got into it. They had like a 13-point lead, and then boom, it disappeared in a hurry. You give the momentum to the other team. You're in front. Don't do that kind of stuff. And we try to keep that going, but we just lost our discipline. Man, that's what I'm saying. Hey, we got to keep your discipline. It's all we talked about in this series was playing a disciplined game. Samantala nagawa naman na makapasok ng Star sa semis sa kabila ng twice to beat edge ng Global Port. Bago ang series clinching win kagabi ay sinurpresa ng 5th seed Hot Shots ang Batang Pier 120-73 noong Biyernes upang ipwersa ang rubber match. Dahil sa panalo ay uusad ang Stars sa semis katapat ang top seeds Alaska Aces. We're going to have to beat our best defensively to compete with them. But they are a formidable team, and we don't have any answers right now. I can't give you any answers. Hopefully I can find something on the video that we can work on. But right now, they look like a complete team. In, out, import, guards, big men, Aguela. They have Ang Game 1 ng Final Four Series sa pagitan ng Star at Alaska ay lalaroin Miyerkules ng gabi sa Big Dome. Samantalang paggagawa naman ng San Miguel Beer at Meralco Bulls ang ika-4 at huling pwesto sa semifinals ng PBA Governors Cup. Nalalagay sa alanganing twice to beat disadvantage, nakapwersa ng do-or-die game ang Meralco matapos ang dulantangin nila ang San Miguel Beer noong Sabado. May report si Haji Caaminio. Sa ang itinuturong dahilan kung bakit naipwersa ng Meralco Bolts ang do-or-die game sa quarterfinal match kontra second seed San Miguel Beermen. Sa pangunguna ni American import Andre Emmett na tumikada ng 28 points at 10 rebounds, ginulantang ng Meralco ang San Miguel 106-99 noong Sabado upang mabaliwala ang twice-to-beat edge ng Leo Austria mentored team. Sa panayam ng PTV Sports, sinisi ni veteran forward Gabby Espinas ang kanilang maluwag na depensa, partikular na sa closing minutes ng laro. Kasi close game naman, diba? Saka siguro kulang lang din sa stop. Siguro dapat na-stop namin, hindi namin gawa, tapos mga rotation din siguro. Hindi nga pag-usapan, rotation. Hindi siguro may mga defensive lapses din siguro talaga kasi makita mo naman, pero at least lumaban talaga. Sa ngalan mga bandang huli. Sa kabila nito, tiwala pa rin si Espinas na makakaya nilang umabante sa semifinals basta't magtulong-tulong lamang umano sila sa pagpigil sa atake ng Meralco. Oo naman, kailangan. Pero yung maging mentality namin kasi pag napalo ko, wala kami talaga, sayang talaga. Pero tingin ko lang, nag-adjust naman, may-adjustment naman ginawa kahapon. So, saan? Mamaya. Yun talaga, yung depensa namin, kailangan mag-stay namin sa rotation para naman hindi masayang yung pinaghirapan namin. Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang San Miguel at Meralco sa lone game sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, Rain or Shine Alaska Painters ang naghihintay ng semi-final opponent na magwawagi sa sudden death match ng San Miguel Beer at Meralco Bolts ngayong gabi. Pero hindi naging madali ang pag-abante ng Rain or Shine sa Final Four dahil inabot muna ng double over bago nila napatalsik ang Barako Bull Energy sa quarterfinals. Nagbabalik si Haji Caaminio. Labis ang papuri ni Rain or Shine Elasto Painters head coach Yeng Yao sa kanyang mga players. Ito'y kasunod ng kanilang naitalang 134-132 double overtime win kontra Barako Bull Energy sa quarterfinals noong Sabado. Dito ay pumukol si Rain or Shine combo guard Paul Lee ng 23 points, kabilang narito ang isang game-winning layup sa closing seconds ng second extra period. Sa panayam ng PTV Sports, binigyang diin ni Yao na lumabas ang tunay na karakter ng Rain or Shine sa crucial stretch. Only because we have more experience. No? Yun ang parati kong sinasabi na consolidate yung team mo, gumaganda yung chemistry mo,
nagbabanding yung mga players mo, no? So all of those contribute, no, to closing out yung crucial games, no? Pero hindi itinanggi ni Giao na nahirapan sila sa laban dahil masyado umano silang nag-relax matapos na lumamang sila ng mahigit 20 puntos. We also did not expect the game. Nung lumamang kami ng 25, hindi rin namin akalain kaya namin sila ng mga ng ganon, pero gumanda yung laro, nag-relax pa nga kami. No? So, I think that was a mental trap. As I said, we fell into a mental trap thinking that we could close out that game easily, but we were proven wrong. No? They fought back. They made big baskets, you know, under duress, under pressure. So, Barako Pool is a different team now. Ang makakatapat ng rain or shine sa semifinal ng PBA Winners' Cup ay ang magwawagi sa matchup ng San Miguel Beer at Meralco Bolts ngayong gabi. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa cycling. Si road bike Philippine star rider John Mark Galedo pa rin ang top bet ng bansa pagdating sa cycling. Ito'y base sa resulta ng Phil Cycling National Road Race Championships na itinaong sa Tagaytay City nitong weekend. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare. Muling pinatunayan ni three-time Tour Champion John Mark Galedo ang hari ng Philippine cycling. Katapat ang mahigit 50 karibal sa elite at under 23 category. Dinumina ni Galedo ang 130km Tagaytay to Tagaytay Phil Cycling Road Race National Championship nitong weekend. Sa mapanubok na ruta ng Payapa Lemery Station, agad na umarangkada si Galedo kasama ang mga teammates na sina Marcelo Felipe at Romeo Camingao, kung saan lumamang sila ng mahigit 1 minuto sa chase group na kinabibilangan ni Junray Navarra, Ronald Oranza, Ryan Cayubit, Jay Lampawog at John Paul Morales. At dahil sa continuous at solid ng Road Bike Philippine Cycling Club, nanatili sa unahan sa pagtawid ng finish line si Galedo kasunod sina Felipe at Morales. Okay naman, kasi parang last before changing from Myanmar, parang parehas lang yung naging plano ng team. Parehas din yung naging game plan namin. So, successful naman, hindi ako yun talaga yung pinaka naging main man na kailangan makakuha ng points. Perfect lahat ng magawa ng rider ng team. Samantala, ibinalita naman ni Galedo na ipagpapatuloy niya ang pag-iensayo sa mga susunod na buwan para sa kanyang kalikom ng karagdagang UCI points na maaaring magbigay naman sa kanya ng ticket patungong 2016 Rio Olympics. Meron ako kaming local race yung Tour de Tayapan. After doon is yung Incarang, Indonesia. So yun yung tatrabawin namin yung mga susunod na kaming races. So mamimili na kami ng race na makakakuha kami ng points. Saka yung kaya talaga namin sure na manalo. Kasi napaka-importante na para sa kaming next year na 2016 Olympics. So sana makakuha pa tayo ng mga points. Ang National Road Race ay may basbas ng Phil Cycling at ng World Governing Body na UCI. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa automobile race, nangako si PhilSys driver Marlon Stockinger na gagawin ang lahat para makabawi siya sa nalalabing bahagi ng GP2 Series ngayong season. Ito'y matapos na mag-struggle siya sa unang 4 na pakarera ngayong taon kung saan nalugmok siya sa pang-23 pwesto sa driver standings. May report si Miss Ann Camalvinas ng Sports Radio 918. Tiwala si PhilSys driver Marlon Stockinger na makakabawi siya mula sa malamyang performance sa unang 4 na rounds ng GP2 Series ngayong season. Nagmamaneho para sa Status Grand Prix, si Stockinger ay lumipad na patungong United Kingdom kahapon para sumabak sa 5th leg na isasagawa sa Silverstone Circuit sa darating na weekend. Ayon kay Stockinger, pamilyar siya sa ruta ng Silverstone Circuit dahil minsan na siyang nanirahan malapit sa British Racetrack. Obviously, they prepare me in a sense that it just gives me experience. GP2 is my route. As long as I'm learning, as long as I have track time, I can only get better. Kasalukuyang nasa 23rd place sa driver standing si Stockinger habang pang-10 pwesto naman sa team classifications ang Status Grand Prix.
si Stoffel Vandoorne ng Belgium naman ang nagdodomina sa series sa kanyang 4 na top podium finishes sa unang 4 na karera. I mean, definitely there's a difference. GP2 is one step above GP3, and at the same time, it's the last step before F1. So they're by no means an easy machine to. It's really one of the pinnacles of Formula racing. Samantala, naging matagumpay naman ang slipstream event na pinagbidahan ni Stockinger noong Sabado kung saan nagmaneho siya ng isang tunay na Formula 1 car sa palibot ng Bonifacio Global City. Highlight 3 ng one-day event, ang unang pagkakataon na nagmaneho ang 24-year-old driver ng isang pampasaherong jeep. Well, driving the GP was a lot of fun. Obviously, I saw them every day in the traffic here that's famous in the Philippines, but good experience. I never got to drive one. I was always riding in one, so I had a lot of fun with it. Hangad ni Stockinger na maging kauna-unahang Filipino driver na makakuha ng pwesto sa prestihiyosong Formula 1 World Championship. Para sa PTV Sports, I'm Camovina, Sports Radio 918. Phil-American swingman Bobby Ray Parks naimbitahang maglaro para sa Dallas Mavericks sa NBA Summer League. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa boxing. Nagdesisyon si Pinoy fighter John Riel Casimero na umakyat na sa Super Flyweight Division sa kanyang susunod na laban. Ito'y matapos na mabigo siya sa kanyang title challenge kontra IBF Flyweight Champion Amnat Ruenroeng ng Thailand. May report si Mr. Recap Santos ng Sports Radio 918. Hindi naitago ni former world champion John Riel Casimero ang kalungkutan sa sinapit ng kanyang boxing career. Lumabas ang hostile crowd sa Thailand noong Sabado. Lumasak si Casimero ng unanimous decision loss sa kamay ni IBF Flyweight Champion Amnat Ruenroeng. Sa nasabing laban, makailang ulit na pinalibag ni Ruenroeng si Casimero, bagay na halos hindi man lamang binigyan ng pansin ni American referee Larry Doggett. Bukod sa nangyari sa Ruenroeng fight, hindi rin naiwasan ni Casimero na maalala ang mapait na sinapit sa title bout kontra hometown hero Luis Zarate ng Argentina noong 2012 kung saan kinuyog siya ng ewan ko, bakit pa talaga ganito? Nalulungkot pa talaga ako kasi kahit saan ako lalaban talaga ako ng patas. May mga kalaban talaga na ganyan, hindi talaga natin mahatayan eh. Sa kabila nito, determinado pa rin si Casimero na ituloy ang kanyang professional career kung saan plano niya na umakyat sa Super Flyweight Division sa kanyang susunod na laban. Yung plano namin, kita ako ng 116. May makalalaban na naman ako daw sa Las Vegas. Sabi ng promoter ko, gusto na niya na 150 na labanan ko. Kagabi ay nakabalik na ng bansa si Casimero kung saan dumiretso agad siya sa kanyang hometown na Ormoc City upang magpahinga bago muling magbalik sa training camp. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa basketball, naimbitahang maglaro para sa Dallas Mavericks sa Summer League si Phil-American shooting guard Bobby Ray Parks. Ito'y matapos na hindi siya mahugot sa nakalipas na PBA rookie draft. Narito ang report ni Haji Kaaminyo. Na kumuha sa kanya sa nakalipas na NBA rookie draft, hindi pa rin pinanghinaan ng loob si Phil-American swingman Bobby Ray Parks. Ayon sa kanyang Filipino agent na si Charlie D., mataas pa rin ang moral ni Parks matapos na makatanggap siya ng tawag mula sa Dallas Mavericks. Kwento ni D, mismong sina team owner Mark Cuban at general manager Donnie Nelson di umano ang nag-imbita kay Parks upang maglaro para sa Mavericks sa NBA Summer League. Well, upbeat naman. He's very excited na invite siya ng Dallas Mavericks to play for the Summer League team.
agent from the US, that's very rare na right after the draft ay tawagan ka ng team to offer you a slot sa kanilang summer league. At bagamat walang katiyakan na mapapabilang siya sa regular NBA lineup ng Mavericks, naniniwala naman si Dean na magkakaroon ng pagkakataon si Parks na patunayan na kaya niyang makipagsabayan sa Global League. I-scouting ka uli dun eh. You know, so either the Mavericks or even the other teams na magka-interest sa'yo, he's a free agent ka eh. So anything can give you an offer to play for their team. Parks na maging kauna-unahang homegrown Filipino player na makapasok sa NBA. Para sa PTV Sports, Haji Caaminyo, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, mag-oorganisa ng libreng volleyball clinic sa mga liblib na lugar sa bansa ang larong volleyball sa Philippines Incorporated o LVPI at Philippine Marines. Ito yung upang may promote ang Peace and Development Program sa bansa. May report si Ms. Arian Malyare. Nagsanib puwersa ang larong volleyball sa Pilipinas Incorporated VPI at ang Philippine Marines. Ito'y upang mapalawak pang lalo ang popularidad ng volleyball sa bansa. Sa isang simpleng seremonya sa Pasig City Lunes ng umaga, nagkasundo ang LVPI at Philippine Marines na magtulong para maisulong ang promotion ng Peace and Development Program sa bansa sa pamamagitan ng pag-conduct ng libreng volleyball clinic sa mga liblib na lugar, partikular na sa Mindanao. Kabilang sa mga dumalo sa pulong ay sina LVPI President Joey Romasanta, Director Chiefy Espiritu, Secretary Ricky Palu at ang Philippine Marine Corps Group. Gayon din national team members tulad ni Mark Espejo, Rex Intal, Ish Polvorosa, Benden Lazaro at Gia Morado. We are doing all of this for our country. I mean, the LVPI is sending its players, its coaches. They are giving their share, as Mr. Joey Ramasanta said. For us, it is what we do in the armed forces of the Philippines. Anything that will promote the social development, will promote peace, promotes national security. It's our way of promoting national security. It's our way of winning the peace through sports. It feels great na we're going to be given the chance to reach out, na hindi lang nalilimit sa court yung ginagawa namin, na kaya naming tumulong at mag-spread ng hope or at least joy sa mga batang matutulungan sa volleyball clinics. At the same time, mabubuo rin yung bansa. At least may common language na rin, like sport is a common language din. So makakatulong rin sa pag-build ng nation tong project na to. As players can use volleyball as means para mag-unite yung country. Tsaka syempre, as part of being a player pa lang, kasi syempre usually coaches pa lang yung nagtuturo sa other players or aspiring athletes, lalo na yung mga bata ngayon, ng sports or ng, in our case, volleyball. So, dito pa lang matuturuan namin yung mga bata, especially yung mga hindi naman masyado natuturuan, yung mga hindi naman masyado napupuntahan ng mga tao. Sa ngayon ay pag-uusapan pa ng LVPI at Philippine Marines ang eksaktong petsa at lugar na pagdarausan ng volleyball clinic. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, naging matagumpay naman ang pagdaraos ng Coaches at Referees Seminar ng Philippine Karate Do Federation o PKF sa Pasig City nitong weekend. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Mahigit 70 national coaches at referees ang nabiyayaan ng libreng seminar na inorganisa ng Philippine Karate Do Federation o PKF nitong weekend. Sa pangunguna ni Asian Karate Do Federation Chairman Shihan Patrick Lim Chi-jin, naturuan ng mga locals ng system, coaching style at iba pang officiating techniques. Kabilang sa mga dumalo sa one-day workshop ay sina national referees Kiyoshi Ramon Franco at Larry Avila. Pasalamat kami na nagbigay ng time si Chairman Patrick Lim ng AKF Chairman ng Karate because especially ngayon na may bagong rules naman na yung WPF 9.0. The more naintindihan namin kung ano ang the new rules
iba-iba talaga yung first hand na magtuturo sa amin na may license na galing talaga sa WPF. Lalong na-confirm namin at enhance namin yung knowledge namin about officiating. May mga in-idea talaga na dapat mong malaman as referee kasi hindi bubugos yung lahat. Samantala, nangako naman si PKF Secretary General Raymond Lee Reyes na ipagpapatuloy ang pag-conduct ng seminar sa bansa. Ito'y at ang kalidad ng coaching at officiating ng karate-do sa bansa. Papasalamat kami sa Asian Karate Federation sa tulong. Papasalamat din kami sa mga opisyal namin dito na nagtulungan at para mabuo ang programa na ito. Katulong ito na malaki sa pag-unlad ng sistema ng officiating na mai-impart natin sa lahat ng mga membro at mga nag-aaral ng karate. Ang Philippine Karate-Do Federation ay ang isa sa pinakaaktibong NSA sa bansa, kung saan kada taon ay naglalatag sila ng maayos sa programa para sa mga national karatekas. Para sa sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Time NBA MVP LeBron James nag-opt out sa final year ng kanyang kontrata sa Cleveland Cavaliers. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Isang taon magbalik sa roster ng Cleveland Cavaliers, nagdesisyon si four-time League MVP LeBron James na pumasok sa free agency. Kanina ay inanunsyo ng 6'8" star forward na mag-opt out siya sa final year ng kanyang kontrata sa Cavaliers. Ang ibig sabihin nito, pinalampas ni King James ang sweldong $20.6 million sa Cavaliers sa susunod na season para sa posibilidad na makakuha ng maximum salary na $22.1 million. At dahil tinatayang aabot ng $35 million sa maximum salary ng sa susunod na 3 seasons, tiyak na short-term deal lamang na may player options sa final year ang inenegotiate ng mga handlers ni James. Sa kanyang muling pagsusot ng Cavaliers jersey sa nakalipas na season ng Liga, nahatak ni James ang team sa record ng 33 wins against 29 losses sa regular season. At sa kabila ng pagkawala sa playoffs sa mga fellow starters na point guard Kyrie Irving at forward Kevin Love, nagawa pa rin pamunuan ni James ang Cavaliers tungo sa runner-up finish sa likuran ng eventual NBA champ Golden State Warriors. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Kumuha po ng ikalawang titulo sa Travelers Golf Championship sa Cromwell, Connecticut si American Bubba Watson. Ito'y matapos na daigin niya sa playoff kanina si Paul Casey ng England. Kapwa nagsumite ang dalawang barbusters ng 16 under 264 sa regulation at isinelya ni Watson ang panalo sa pamamagitan ng paghataw ng 80 pots sa second extra hole. Ito ang pang-8 career PGA Tour title para kay Watson na naghatid rin sa kanya ng cash prize na $1.1 million. Sa ladies golf, pinagreinahan ni Na Yeon Choi ang NW Arkansas Championship. Kanina ay pumalo ang 27-year-old South Korean ng 269 sa final round upang magwagi siya ng 2 shots laban kay Maika Miyazato ng Japan. Naghahabol ng 1 stroke papasok sa 16th hole na agaw ni Choi ang driver seat sa pamamagitan ng paghataw ng eagle. Rehistro ng birdie sa 17th green. Nagsumite si Choi ng 3-day aggregate score na 15 under 198 sa Pinnacle Golf Course at naibusan niya ang top prize na $300,000. Ito ang pang-siyam na career LPGA Tour title para kay Choi.
Sa tennis, nag-pull out sa men's singles ng Wimbledon Open sa London, England si 8th-ranked David Ferrer ng Espanya. Ito'y dahil hindi pa siya nakaka-recover ng husto mula sa elbow injury na natamo niya sa paghataw sa French Open noong isang buwan. Nakatakda sanang makatapat ni Ferrer round ng Wimbledon Open si British wildcard James Ward, pero dahil sa elbow problem ay papalitan siya ni Luca Bani ng Italy. Sa Wimbledon Tennis Open pa rin handang humataw sa pagsisimula ng women's singles bukas si 2004 champion Maria Sharapova ng Russia. Ito ay matapos na makarecover siya mula sa virus na dumapo sa kanya sa kasagsagan ng kanyang failed title defense sa nakalipas na French Open. Sisimula ni Sharapova ang kampanya sa All England Club sa pamamagitan ng pakikipagsagupa kontra British wildcard Johanna Konta sa opening round. Sa cycling, nangako si Italian rider Vincenzo Nibali na gagawin ang lahat para mapanatili ang titulo ng Tour de France ngayong season. Dumanas ng Achilles tendon injury, tinuldukan ni Nibali ang title drought ngayong season sa pamamagitan ng pagkopo ng ikatlong kampyonato sa Italian National Road Race nitong weekend. Muling pedal para sa Team Astana, kabilang sa mga inaasahang magbibigay ng matinding hamon kay Nibali sa 21-stage biathlon na sisikad sa darating na linggo ay sina Spanish rider Alberto Contador, Colombian star Nairo Quintana at 2013 winner ng Great Britain. At sa boxing, muling nagpamalas ng bangis sa ibabaw ng ring si 3-time champion Timothy Bradley. Kahapon ay umani ng unanimous decision victory si Bradley kontra Jesse Vargas upang maisukbit niya ang interim WBO welterweight belt. Maagang kinontrol ni Bradley ang laban bago siya inabot ng isang solid right ni Vargas sa huling minuto ng 12th and final round. Pero nakarecover naman ang 31-year-old American hanggang sa tumunog ang final bell. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ni Bradley sa 32 wins, isang talo at isang tabla. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Alam niyo ba na si Filipino pool legend Efren Bata Reyes ang kinokonsidera bilang greatest billiards player of all time? Sa kanyang mahigit 3 dekadang professional career, kumulekta na ang tinaguriang The Magician ng mahigit 70 international titles. Kabilang narito ang tigda-2 kampyonato sa major events na World Cup of Pool at World 8-Ball Championship. At nagbabalik ang PTV Sports with Haji Kami. Haji Kami. And of course, Parang naging Shane na lang. Sabay ganda na. Hello. yes. Gandang gabi. Madami na kami sa'yo ng Friday. Medyo, daddy duties muna. Yes, talaga naman. Yan, Dakilang Zian, Zoe, hi, mami. Nanonood sila. Siyempre, parati yan. Yung pag ganong oras, Pinapanood na nila. ibipot. Ay, syempre. PTV Sports. Yung Facebook ng Hinebra, na may followers sa 500,000. Doon. Oo nga. Kasi nilagay doon, narinig daw sa akin, sinabi ko raw, may trade daw. Ian Sanggalang mapupunta raw ng Hinebra. Hindi ko po sinabi yun. Dahil naniniwala pinag-usapan Ano ba ang totoo talaga? Wala akong sinabing ganon. Wala akong sinabi na. Saan pa kasi nagbunga? Saan yung pinag-ugatan? Hindi natin alam Minsan may ganon Alam ko yung inimbestigahan. Nakita ko yung Twitter account na sumulat. 3 followers, 4 followers. Siguro parang gustong wag ganon. Wag ganon kasi unang-una full-time yung trabaho namin dito. Correct. Di ba? Yun lang yung namin puhunan, credibilidad. Knowing Dennis Principe, di mahilig sa chief. Kaya kita niyo yung mga story natin, puro may mga interview, di ba? Either phone or actual video na pinupuntahan natin. Visual, diba? Ganun po kami. Pag straight from the horse's mouth, kaya hindi mukhang horse yung kausap namin. Correct. Diba?
Pinalakpakan. Okay, so sali kayo sa amin. Question of the day, Meg. At ang question of the day natin is, sino sa tingin nyo ang magwawagi sa Do or Die game ng San Miguel Beer at Meralco Bolts ngayong gabi? Ayun na. Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Ayun na nga. At sa mga nagtatanong po kung ano na ang score ngayon, 36-38 in San Miguel. Ticket. Alright. Yan, will it be a do or a die? Ano muna tayo? Ngayon naman natin, for the first time, unahin natin yung caller. Ah, sige. Gusto ko yan. Yes, hello, good evening. Facebook mamaya ka na. Okay. Oo, dito, total, Wala baka pa. nag-tweet pa yung mga yan. Alam ko may kausap na ako. Sige, Hello, sige. good evening, PTV Sports. Sino po sila? Si Michael Guevara ito. Ay, si Prof. Ay, kumusta, Prof? Guevara. 4-3. Kumusta, Prof? Ito, ganun din. Mabuti. Walang pasok, Prof? Tapos na siguro. Walang pasok? May tato. May pasok, dismissed na. Okay, sige. So, Prof, anong sagot mo? May sagot ka sa ating question of the day? Meron po. Ano yun? Sige. San Miguel. San Miguel. Ilan na lamang, Haji? 36-38. 2 points. Ay, dalawa na lang. Kanina doon. Kasi sila number 2 seed. Number 2 seed. Bakit dito na ikahiyayan? Kasi yung number 2 seed yan. Yung Global Port, number 4 seed, twice to be. Nasilat ng Star Hot Shots. Ay, defending champion Oo nga po. Opo. Okay. May suggestion lang po sana. Suggestion. Ano Saan yan? yan? Hindi sa Ginebra. Suggestion sa Barangay Ginebra. Ano yan? Sana yung ginamit ko lang sa dating name. Dating name, yung Barangay Ginebra Queen. Akala ko Anyeho. May nag-suggest din before niyan, di ba? Bakit po? Anong gusto niyong pangalan ba? Prof? Barangay Ginebra Queen sana. Dapat balik ko lang sa dati. BGK. Ano? Ginebra Kings. Sige na Ginebra San Miguel eh. Kasi nila mahalas eh. Pero if you remember, Prof, Barangay Ginebra San Miguel na yung pangalan nila noong 2013, di ba? Kung di ako nagkakamali. BGS. Oo po. Against Alaska sa finals. Okay, gusto ko lang po. Suggestion lang naman kasi. Sige, baka nakikinig yung mga Ginebra officials. Okay, Prof, may tanong pa o mayroon pang gustong batiin? Ayun po, Bate, go! Sabihin ko lang po yung mga taga-Santa Maria. Santa Maria, Bulacan. Ayun po. Yun lang po. Dami nun. Simple. Lahat ng taga Santa Maria, Bulacan. Direct to the... Dapati ni Professor Guevara. Salamat, Prof, ha? Thank you. Okay. Si Prof, gusto niyang palitan ang pangalan ng Barangay Ginebra. Ibalik daw sa dati. From BGSM to BGK. Sige. Pero yung Star Hot Shots, papalit-palit din ang pangalan, di ba? If you remember, ang daming beses. Pure Foods Giants. Tapos, naging Bimeg Llamados. Naging San Miguel Coffee. Balik sa Pure Foods. Pure Foods Star Hot Shots. Tapos ngayon, parang Star Hot Shots yung minamarket nila ngayong pangalan. Diba? Hotdog din ata yun. Hotdog din. Sige, so caller o Facebook muna? Rina Di Mahay Star. Sige, ano muna Facebook? From Villanueva, Austria, Ruel, sabi niya, San Miguel para may pantapat sa rain or shine. Mabati naman po kami dito sa San Pedro, Laguna. Number 1 kayo dito. Hadimeg. Salamat naman kay Austria Ruel Villanueva. Para alam mo si Coach Leo. Hindi ganun yung Hadimeg. Sige, galing kay Enrico Borja Taray. Ito. Tingin ko po Meralco kasi hindi nakakatikim ng panalo ang SMB sa Meralco. Hindi Taray. Taray, ha? Claire Marie Resma, San Miguel po kasi mas kumpleto ang player at mas malakas ang San Miguel. Babati po sa tatay ko na nanonood ngayon na si Wilfredo Resma. Salamat. Mr. Resma! Resback naman yung kanya. Kanina Taray si Meralco. Sige, Resback sa San Miguel. Si John Faron Mejia Camagong. San Miguel yan, Kuya De. Kasi sila dahil galing sila sa baba last conference.
Di ba ganun yung kamagong? Sakit yun. Di ba? Yung pang-arnis. Kamagong eh. Kamagong pala. From Sid Formentera, sabi niya, sa tingin ko, kaya naman po ng San Miguel manalo. Basta wag mawala yung energy nila para mas sabayan nila ang Meralco. Palagi po kaming nanonood dito sa Pagsanhan, Laguna, #1 PTV Sports. Salamat po. Ganda ng pagsan sa Laguna. Pagsanhan Falls. Pwede ka nang tumakbong government. Muna tayo. Sige, habang naglo-load yung ano natin. Ay, naku, nangyari? Na-blanco. Nag-blanco bigla, no? Sige. Ay, teka, sundan. Ano ba sabi nga pala ni Coach Yenggeo kanina, kahit sino sa dalawa manalo. Okay. Kayang-kaya. Sino? Oh. Hello, good Whoever evening, you are. San Miguel man yan o Meralco. Ano pong pangalan nila? Hello. Yes. Good evening po sa mga nagagandahan at nagagwapuhang PTV Sports Host. Ay, salamat to. Salamat. Thank you, sir. Sir, sino Andy po Bati sila? po ng Pililla Rizal. Ano po pangalan? Andy? Andy Bati po ng Pililla Rizal. Andy Bati. Okay po. Tungkol po sa ating question of the day, sir. Sige po. I think it is still San Miguel Beer who will win the series against Meralco. How come? How do you sure? Bati. What's the reason How do you behind sure? Well, siguro dahil fans ako ng San Miguel, kaya very optimistic ako na mananalo ang San Miguel Beer. Aside, doon lang sa isinight ni Kwanto, isinight ni Nino? yung player na SP Gabestin. Si Gabestin. Defense, ang naging fourth nila. Matagas lang po sila at sa tingin ko, yung talaga ang hit. That's the key. Defense is the Kasi key. remember, no last game nila, defensive laps lang talaga. Yung, especially the crucial minutes, na ball turnover pa. Yun nga eh. Okay. So, sir, meron pa kayong tanong? Gusto mong batiin? Ngayon po, ang binabati ko po ang aking mahal na asawa. Yes. Yeah. Si Mrs. Susan Bati, teacher po sa Pililla National High School. Gaano mo kamahal si Teacher Susan? Mahal na mahal po. Mahal na. Yun ang sagot. Mahal na mahal. Ano yung pinakamahirap na ginawa mo para kay Ma'am Susan? Ayan. Problem solving. Pinaka-sweet. Pinakamahirap. Pinaka-sweet. Pinaka-sweet na nagawa ko. Naku, marami po. Napakarami pong mga sweet moments. Ang isa-isa po natin, baka po hindi matapos ang programa. Makalang gabi tayo. Isa nga lang eh. Hindi makakalimutan. Sa dami po, talagang wala akong ang version. Maski isa lang. Isa lang. Siyempre po, yung pong panahon na nanliligaw, kahit po gaano kalayo, talagang hatid sundo po si Mrs. Malayo man, malapit din. Hatid sundo. Ayos yun. Galing. Okay, sige sir. Salamat sa Ito po pagiging... po, Sir Ma'am, Ano po yan? baka po pwedeng batiin ang lahat ng teachers sa Pililla National High School. Ayan, National High School, lahat ng teachers. Hello. Ayan. Sa inyo, salamat po. Okay po. Okay, thank you very much po. Thank you. Salamat sir. Ayan, si Mr. Sweet Bati. Mr. Andy na Ang galing natin, ano? Hindi pa natin binibigay yung number natin. May tumatawag na. Hindi ba 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Kwentuhan po tayo. Pero bago yan, caller, text muna tayo. Meg. Okay. Alright, from Prince Alpha, sabi niya, SMB na yan. SMB, okay. Sabi ni Larry Lumibaw, San Miguel. Simple, na. Archie Alhambra, San Miguel. Siyempre, go SMB. From Joel Garcia, Meralco. Parang may nanonood. Si Ken Yes, parang nanonood pa sa Araneta. Oo, galing. Nasa, siya, sa upper box. Sa upper box yung ganyan. Sa pambasa, tapos caller tayo. Si Emil Cantada Javier, SMB solid yan. ROS versus SMB, ganda. Pero kung bolts papasok, sana matalo nila ang rain or shine. Okay, sige. Caller tayo. Sige. Tanggapin natin ang ating perhaps, sige, baka dalawa pa tayo. Dalawa Isa pa muna. yan. Sige. Go! Hello, good evening. PTV Sports. Yes. Ano po pangalan?
Francis ng San Mateo. Francis ng San Mateo Rizal. Aha, sige, mag-rap ka nga, Francis. Yes, sir. Sige, yes, go. Yan lang yung best of the day. Go. Ayan. Siguro para sa akin sa San Miguel Beaten. San Miguel. Bakit? Ano sir, sa number na sila sa standing Dahil dyan sila papayag na mahal pa ng Meralco. I will not. Sige, ano pa? Francis. Ang kasi ito rin, paborito na si Coach Shin ang makalasan Ang San ba? Opo, sir. Pero po, rin po, sa si Coach Shin mag-aarap ulit. Ano naman yan? Banggaan. Kakaalaman. Oo. Saka po hindi pa ako nananalo si Coach Shin kaya isa rin Nangalipat na tatlo. Oo nga, ano? Oo, tama. Okay, Francis, may dagdag ka pa? Ayun na, sir, nalalang po, sir. Sino po pa ngayon ng magsa-top 1 ng ano po? Draft pick? Rookie of the year. Saan? Rookie of the year? Yes, sir. Rookie of the year. Sino bang bet mo? Sir po, Chris Banchero po. Chris Banchero, pwede kung mag-final siguro sila. Yung Alaska, no? Oo. Kasi sa San Miguel, hindi naman nakapaglaro si Ronald Pascual. Si Matt Ganuela sa roster naman. Pwede si Matt. Nag-champion Nag-champion, Commissioner's Cup. Oo. Ayan. So, Stanley Pringle. Isa ba yan? Hindi natin makakalimutan. Stanley Pringle, tingin ko, Francis. Kung stats-wise, mukhang... Hindi, maganda kasi ngayon, packet sila Packet ang global board na from Cup. Ayos. Okay. Sir, babati na ako po, sir. Sige, Francis. Binabati ko po ngayon ng kasama kong girlfriend yan. Girlfriend mo kasama mo Kasama mo ngayon. So hanggang kailan? Donna Duhala po. Donna, nasaan kayo ni Donna? Donna. Sir. Saan? Kasama ko po si Nanay. Kasama pala yung nanay. So, hindi lang sila. Nanay Corazon Francisco. Masaya yan, Masaya. Ayos. Francis? Good luck po sa Alaska Aces po. Good luck po sa game nila. Alaska Aces, good luck sa game nila. Ayan, okay, very good. Sige, Salamat, Francis. Okay, Francis. God bless. Alright, and batiin ko lang si Eric John Cantuba na nanonood sa atin ngayon. Eric, friend natin sa Twitter. Ay, salamat po. Ano tayo ba? Call pa? Sa pang-caller, sige, sama. Kaya pa yan. Sige. Hello. Good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello? Hi. Hello. Ano pong pangalan nila? John. Si John. John. Taga saan si John? Taga Bacoor, Cavite po. Bacoor, Cavite. Mahihain si John. Pero kumusta, John? May sagot ka pa sa question of the day? Tingin ko po, San Miguel. Okay. Bakit dyan? kasi po last conference na laglag po sila. Gusto rin sa lumawag siguro. Motivation. Ito John, para sa iyong kaalaman, halftime score, San Miguel 49, Meralco 42. Dikit pa rin. Halftime pa lang. Okay. Dami pa pwede mangyari. John, may dagdag ka pa? Tanong, ano yan? Ay, ano po pwedeng maganda sa draft. Magandang kunin sa draft. Tingin ko 3. Forward. Oo, no? Kasi Tama. malaki, meron na sila Ako, Sino? Sino bang pwedeng 3 sa kanila? Alam mo kung ako, kasi ang pick nila medyo, first round Okay. Siguro makikipag-trade ako, kuha ko ng medyo mga sophomore o mga 3-year Junior. Makikipag-trade ka. Makikipag-trade ako. Kasi itong draft na to, puro malalaki. Si Muala. Kung napansin mo, Muala, Ray Parks, Troy Rosario. Sino pa ba? Halos malalaki yung mga Norbert Torres. Isa pa yun. Puro malalaki. Tapos syempre hindi naman kukuha ng guard yung Ginebra kasi loaded na sila with guard. Hindi sila pwede mag-trade. Okay ako sa guard. Ako hindi ko nagagalon yung guard. Yung malalaki. Siguro 3. 3 talaga. Yun ang kukunin ko. Bago po kayo. Idol Dennis. Ano na? Yun, pwede yun. Chris Newsome.
Oo, kasi mag-retire na lang, bago pa rin yun eh. Newsam pa rin. Newsam pa rin si Chris Newsam. Hindi, pero yun, pwede yun. Pero kung ako siguro, ang kailangan nilang yun is a veteran 3. Veteran. Wingman ba? Yung mga tipong, sino bang pwede dyan? Ha? Jared Dillinger. Medyo dos yan eh. Dos na nilalaro ni Jared. Ayun, oo. Mga wingman, shooter, ganun. O, yung mga outside. Defensive specialist. Yan, mga ganun. Okay na rin sila sa depensa. May malaki naman. Salamat po. Salamat. Wala kang mabitiin? May kapatiin po, mga taga St. Peregrine Institute po. Sa Bacoor, Cavite. Okay. Yan. Si John ito, no? John. Okay. Cavite. Alright. Relax lang, John. Thank you. Salamat. Salamat, John. Okay, sige. Ano tayo? Facebook Basa, naman Facebook. tayo. Lang Facebook. Alright, from Arsenio SP, sabi Meralco kasi alam na nila talunin ng SMB at mas may hustle. Ang mga players ng Meralco, depensa ang susi sa pagkapanalo nila. Jan Mark Alhambra, SMB. From Mercado Lopez Dan, San Miguel po yan kasi Ano yan? napaginipan ko na yan. Ayan, so para siyang may future, Sino yun? future sight? Si Mercado Lopez Dan. Di ba pag palaginip, kabaligtaran? Pag uminit po, laro ni Arizona, tapos na po yan. Okay, sige. Alright. Okay na? Okay. Okay, salamat. Sige, salamat. Yeah, maraming salamat sa ViewBlends. Visit them at facebook.com/viewblends. At the House of Silhouettes, Tempered Foods Organic Shampoo, Cosmoculture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Miss Hardy Friend of California Bowl, Lux Medical Center, Miss Waves of Thermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Pabuti. Babati yung mga kaibigan natin dyan sa Ayala Heights. Yes, sina Armando Chua, Rosa Chua, Maridet Chua, Katrina Del Rosario, Gabi Del Rosario, Eufemio Tabuada, Makadagum. Ayan, maraming salamat po dyan sa inyo at thanks for watching. At binabati ko rin po si Sir Mon Nunez ng News Division. Maraming salamat po sa support. Pakibati naman daw si Jessen, Vince, Aibe, Justin, galing yan kay Jessen Sigwa, galing naman kay Benedict Fulgar, magandang gabi daw sa Markang Hinebra, Admin Axel Ross, Sisid J, Rogie Nebra, Francis Bautista at sa buong Hinebra fans at SBG Cubs June Bolacoting. Happy birthday kay Risa De Los Santos, maraming salamat sa iyong kabaitan and sa De Los Santos family po dyan sa Nangka, Marikina City. Salamat Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City. Kami ni family dyan po sa Tangub City, Misamis Occidental. Mama, Papa, I love you. Ginger, Ate Rosa, and of course, Miss Aiza, thank you very much. And my wife, Winnie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, kay Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. And Sports Radio Family, maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporto sa amin at sa mga kasama ko dyan sa DWBR 104.3. Hello kay Director Tito Cruz. Ayan, thank you for your endless support sa aming mga talent. Samantala mga kaibigan, hanggang dito lang po muna ang PTV Sports. Ako po si Dennis Principe. Meg Sioson. And Haji Camino. Muli hanggang bukas. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports.